Plane crashes in Colorado, almost ripping in half and kills many people. Extensive searching and rescue operations still ongoing. Narinig kong balita sa TV nang mapadaan ako sa sala. Naglalaro si Lance habang nanonood naman ng paborito niyang K-drama, si Ditas. Isang breaking news ang bigla na lang pumasok at hindi ko alam kung bakit bigla na lang akong kinabahan. Maya-maya ay nakatanggap ako ng tawag galing kay Bianca. Hindi ko maintindihan ang sinasabi nito dahil panay lang ang iyak niya sa kabilang linya. Bianca, ano ba nangyayari sa'yo? Please, calm down. Pag-uusap ko dito, kahit ako ay naapektuhan na sa pag-iyak niya. Lumabas muna ako ng bahay para hindi ma-distract si Lance. Si Kuya, ate. Si Kuya. Isa siya sa mga sakay ng eroplano na nag-crash sa Colorado. Ang sabi nito, napilit pinapakalma ang sarili ngunit dinig na dinig ko naman sa kabilang linya ang mabilis na paghinga nito. Para ako nauupos na kandila na napasalampak sa sahig. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin. Wala na akong pakiramdam. Parang namanhid na ang buong katawan. Sana isa lang itong panaginip dahil kung isa na naman itong pagsubok sa buhay ko, hindi ko na talaga kakayanin. Ano ba talaga nangyari, Bianca? Bakit siya nasa Colorado? Naguguluhan tanong ko sa kabila ng pag-iyak. Sumadya ako sa mansyon ng mga Scott para makibalita. Ang saya-saya pa lang namin noong isang araw. Nangihinang sabi ko. According to his secretary, nagpabook daw ng flight si Kuya papuntang Colorado para personal na lalawin at makapag-meeting kay Mr. Anderson, isa sa mga investor ng kumpanya. Ang dapat daw ay kasama ni Kuya ang kanyang secretary but Kuya decided to go alone. Hiningi ko na listahan ng mga passengers sa flight na yun pero hindi ko nakita ang pangalan ni Kuya sa list. I'm hoping na hindi nga umalis si Kuya pero kung hindi siya umalis, where is he now? Ang tanong niya na labis ang pag-aalala. Bugtong-bugto din ang mga mata nito sa kaiiyak. Sina Tito Francis at Tita Mina ay hindi ko na inabutan. Sakay ng kanilang private plane ay tumulak ang mag-asawa papuntang Colorado para makibalita doon. Alam ko sobrang nag-aalala ang mga iyon. Sana nga'y tama si Bianca, hindi nga sana tumuloy sa Colorado si Blake. Natatakot ako. Takot na takot. Isa lang naman ang pangarap ko. Yun ay ang makasama ko si Blake. Namin, ni Lance. Gusto ko makasama namin siya habang buhay. Ayoko na mag-isip ng masama. Umaasa pa rin ako na nasa mabuti siyang kalagayan ngayon. Ate, Kuya loves you. Sobrang mahal na mahal ka niya. Hindi mo lang alam kung gaano ang paghihirap niya na iwanan ka noong araw na namatay si Lance. He wants to be beside you and take care of you but the situation is so complicated. I know most of the times my Kuya is so annoying but after he left, he became more responsible. I'm so proud of him and I love him so much. If I could turn back the time, I want to be a good sister to him. Malungkot na sabi nito na para bang inaalala ang masasayang araw na magkasama silang magkapatid. You're a very supportive and a loving sister, Bianca. You have nothing to regret for. Blake appreciated every single thing that you have done for him. He's very much grateful for you for taking care of me when he's not around. Sinserong sabi ko. Blake told me everything. Why he needs to leave me and I understand. Mahal na mahal ko din ang kapatid mo. He promised to come back for me and Lance and I hope he won't break his promise. Ang sabi ko na hindi nawawala ng pag-asa. I'm so sad and devastated. Still, I'm hoping that something good will happen. I don't want to lose hope dahil yun na lang ang pinangahawakan ko sa ngayon. Nagtatanong ang mga matang bumaling ng tingin sa akin sa Bianca. Did you and Kuya get back together? Alanganing tanong nito. Buhat sa aking pagkakaupo ay pumihit akong paharap dito. Yes. I don't know what's his reason why he didn't tell it to you and to your parents, the status of our relationship. Ang sagot ko naman dito. Ha? Talaga ate? I'm so happy for the both of you. Alam mo namang matagal ko nang gusto na maging kapatid kita. Kaya lang, nasa na ba si Kuya? Sana bumalik na siya. Malungkot na sabi nito. I suffered a lot of heartbreak and pain physically and emotionally.
Ayoko na mag-isip ng masama. Sobrang mahal na mahal ko si Blake at natatakot ako sa isiping hindi ko na siya makikitang muli. Ang sakit-sakit na dito. Bianca. Nalulumong sabi ko. Ate. Agad itong lumapit sa akin at niyakap ako na para bang sa pamamagitan noon ay maiibsan ang pangungulila namin kay Blake. Ayoko nang umiyak. Suwang-suwa na ako sa kakaiyak. Ngunit ito na lang yata ang kaya kong gawin ngayon, ang umiyak. Umuwi ako sa bahay nang wala pa rin nakakalap na konkretong balita. Hindi ko na alam kung saan magsisimula. Gabi na nang ako'y makarating ng bahay. Sinilip ko muna sila sa kwarto niya bago ako tumuloy sa aking silid. Matapos maglinis ng sarili at magpalit ng damit pantulog ay namaluktot akong nahiga sa aking kama. Kahit na anong pilit ko hindi ako dalawin ng antok. 3 o'clock in the morning when I spotted the time in my wall clock. I decided to turn off my phone which I set for acoustic song a while ago. I thought it can help me to fall asleep. But apparently, lalo lang nitong ginising ang diwa ko. Puro sentimental song pa ang nakasalang at mga OPM song na may hugot na higit pang nagpalungkot sa akin. Pinatay ko na ang ilaw at tangang liwanag na lang na nanggagaling sa lampshade ang nagsisilbi kong ilaw. Ipinikit ko ang aking mga mata at sinikap na makatulog. Pinipigilan ko ang aking utak na mag-isip na naman ng kung ano-ano. Ilang minuto lang ay iminulat ko ang aking mga mata dahil parang may tumatawag sa akin. Babe, ang sabi nito. Nalingon ko ang direksyon na pinanggalingan ng tinig. Hindi ako sigurado pero kilala ko ang boses na iyon. Napabalikwas ako ng bangon nang masalayan ko ang bulto ni Blake na nakatayo malapit sa paanan ng kama ko. Kahit hindi masyadong maliwanag ang ilaw, ay alam kong siya iyon. Hindi ako maaari magkamali. Si Blake ang nasa harapan ko ngayon. Blake! Bumaba ako sa aking kama at nagmamadaling sinalubong ko ito ng yakap. Nakabukas sa mga bisig niya. Nakahanda namang salubungin ang yakap ko. Saan ka ba nagpunta? Miss na kita. Huwag ka nang umalis, please. Huwag mo na kaming iiwan. Hindi ko kakayanan kapag nawala ka pa. Halos magmakaawa nang sabi ko. Hindi naman ito sumagot. Niyakap lang niya ako na mahigpit at tinalikan ng aking batok. Inangat ko ang mukha ko para makita ito. Kahit hindi gaano maliwanag, bakas ko sa kanya ang matinding pag-aalala. Itinaas ko ang aking kanang kamay at inabot ang mukha nito. Hinaplos ko iyon ng buong pagmamahal. Makinis pa rin kagaya ng dati. Wala akong nakapanagaskas o sugat man lang sa maamo nitong mukha. Sumubsob ako sa matipuno nitong dibdib at doon ay hindi ko na napigilan ang mapahagulhol. Alam kong panaginip lang ito pero kung isa lang itong panaginip, ay susulitin ko ang mga oras na kasama ko siya. Mahal na mahal kita, Blake. Buong puso ko sabi. Inangat kong aking mukha at bagyang tumingkayad para maabot ko ang mukha nito. Ikinapit ko ang dalawang kamay sa batok nito at ginawaran ko ito ng masuyong halik. Narinig ko ang mahinang ungol mula dito. Nagustuhan niya ang ginagawa ko kaya mas lalo ko pang pinagbuti ang paghalik dito. Gusto kong ipadama sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Gumanti ito ng halik sa akin. Isang marubdob at maalab na mga halik ang aming pinagsaluhan. Ayokong bumitaw sa kanya dahil natatakot ako na kapag ginawa ko iyon ay bigla na lang siyang mawala na parang bula. I want you now, babe. Masuyong sabi nito na lalo lang nagpadagdag sa init na nararamdaman ko. Nagpadala ako sa kagustuhan nito dahil yun din naman ang nais ko. I want him to. I have never been this crazy in bed my whole life. I feel like I've seen a true goddess in you, babe. You're so beautiful. Humahangang sabi nito sa akin. Napangiti na lang ako ng dahan-dahan itong gumapang sa kama at dumagan sa akin. I'm so sorry if I made you tired. Sleep tight, babe. Sabi nito at masuyo kong hinalikan sa aking noo. I love you. Bulong pa niya sa aking tenga. Hindi na ako nakasagot dahil dinadalaw na ako ng matinding antok na kahit pinipilit kong paglabanan ay hindi ko magawang imulat ang aking mga mata at ibuka ang aking bibig para tugunin ito. This is the happiest moment of my life. Kahit isang panaginip lamang ang lahat, naramdaman ko siya't nakasama. Isang magandang panaginip na kung pwede lang sana ay hindi na ako magising pa. I want to be with him forever. Nagising ako sa hindi maipaliwanag na pakaramdam.
Para bang may isang pares na mga mata ang nakatingin sa akin. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Napaiktad ako sa gulat nang makita ko si Blake. Nakahiga ito ng patagilid at nakaharap sa akin. Kinusot-kusot kong aking mga mata sa pag-aakalang namamalikmata lamang ako, ngunit kahit anong pikit at dilat ko ay nanatili pa rin siya sa harapan ko at nakatitig sa akin. Kinurot ko naman ngayon ang aking sarili. Baka nananaginip lang ako. Naisip kong karugtong pa ito ng panaginip ko kagabi. Makailang kurot ako sa aking braso at talaga namang masakit iyon. Isa na lang ang naisip kong gawin para patunayang totoo nga ang nasa aking harapan. Iniangat ko ang aking kanang kamay at dinala ko ito sa kanyang muka. Hinaplos ko iyon nang may pag-aalilangan. Nanginginig pa ang aking mga kamay sa tindi ng tensyon. Nagulat na lang ako na bigla nitong hawakan ang aking kamay sa kanyang muka at dalhin nito sa tapat ng kanyang dibdib. Dama ko ang lakas at bilis ng pintig ng puso nito. Sa pagkakataong iyon ay hindi ko na napigilan ang mapahagulhol. Umusog ito palapit sa akin. Kinabig ako nito at ikinulong sa kanyang mga bisig. Hush, babe. It's too bad that I always make you cry. Ang sabi nito na halos pabulong lamang ngunit may halong matinding pag-aalala. I heaved a long sigh and turned my gaze to him. Tell me that you're not a dream. This is not a part of my dream. I said in pure confusion. This is not a dream, babe. I'm real. And what happened to us last night is not a dream of yours. Ang sagot naman nito na ikinakislot ko. Oh my, I'm bare naked! I exclaimed. Lumusot pa ako sa ilalim ng kumot para makita ang aking kabuuan. Wala nga akong suot na kahit na ano sa katawan. Nakatapis lang ako ng kumot. Umalis ako sa pagkakayakap dito at hinarap ito. You did it to me when I was sleeping? Hindi pa rin makapaniwalang tanong ko. You're in full of consciousness, babe. Besides, you're the one who initiated the kiss. You set the fire on me. You're so damn sexy in your nightest that I can't resist you. Pilyong sabi nito na ikinapula ng husto ng mukha ko. I thought I was just dreaming. I said, feeling so ashamed of myself. Last night was the best thing that ever happened to me. I never felt happy and contented in bed my whole life. Not until I have you, he said intensely. I can't help but to feel so conscious. I don't know how to respond. He sounds so naughty and I'm not used to it. I don't have the guts to look straight right to his eyes because of what happened to us last night. Sobrang nahihiya ako sa kanya. I know it sounds weird but feeling ko, it's my first time and I'm not comfortable talking about it. You're so innocent, babe. Tuwang niyakap ako nito ng mahigpit. Lalo lang ako nagsumiksik sa dibdib niya but I was stunned for a moment when I realized that what I'm hugging right now is his bare, naked body. Just like me, wala din siyang suot na kahit na ano. Natatakpan lang ng kumot ang pang-ibaba niyang katawan. Nakaramdam ako ng matinding init lalo pa nang mapadako ang tingin ko sa kanyang ibaba at makita ko ang bukol na nakaumbok dito na hindi maitatago ng kumot lamang. Look what you've done. You made me hurt again. Pilyong sabi na naman nang mapansin niyang nakatingin ako sa gawing ibaba niya. Agad kong ibinaling ang tingin sa ibang bagay. Kunwari ay hindi ko narinig ang mga sinabi nito. Where have you been? Hindi mo ba alam na nag-aalala kami lahat sa'yo? We all thought that you're one of the passenger of that crashed airplane in Colorado. I asked, trying to drop the topic. He owes me an explanation. Pinag-alala niya lahat ng tao nagmamahal sa kanya and it's not a joke. Kinabig pa muna ako nito para muling yakapin bago sagutin ang aking tanong. Last minute, our client called me and asked me to reschedule our meeting. I was about to go back to the office but I find myself at the counter and book a flight to Philippines instead. I learned about the news and I discovered right after we landed at the airport that all of you mistook me as one of the victims of that plane crash. I received lots of calls and tons of messages coming from you guys. The first thing I did was to call Mom and Dad to reassure them that I'm okay. It's 3 o'clock in the morning and I planned to go straight to our mansion but Bianca called me and she told me that you're so worried about me and you're so sad and never stop crying, so I decided to go here instead. Luckily, Ditas is still awake and opened the door for me. But if not, I'll just stay outside and wait for the sun to rise.
Mahabang paliwanag nito. God is so good. He did not let bad things to happen to you. Gusto ko magpasalamat sa kabutihan niya. You're here beside me right now and in good shape. I'm so happy. I said, feeling so relieved. Bakit nga pala ilang araw kang hindi tumawag sa amin? Sobrang nag-alala na ako sa'yo tapos dumating pa ang balita about that plane crashed. Nagkapatong-patong na tuloy ang pag-aalala ko. Mr. Peterson invited me to travel on a yacht with his family from New York to Fort Lauderdale. The signal there was so bad and there's no possible way to contact you. I'm so sorry but I have to do that. I want him to invest in our company and it's worth it. He signed a contract right after we troubled. Pagpapaliwanag nito. I am very much contented in his explanation. Everything is cleared now. Huwag mo na akong pag-aalalahanin ulit. Ang sakit sa dibdib. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko kapag may nangyaring masama pa sa'yo. Pwede bang dito ka na lang sa tabi ko habang buhay? Pakiusap ko. Ngumiti naman ito sa akin at pagkatapos ay yumukod para gawaran ako ng isang mabilis na halik sa aking labi. Hindi ako mawawala sa'yo. I promise. Alam mo naman na kapag may ipinangako ako, ay talagang tinutupad ko and I will never break my promise to you. Masuyang sabi nito. Nasa ganoon lang kaming posisyon, nakahiga na magkayakap nang maramdaman ko ang pagtunog ng kanyang tiyan. Tumingala ako para lingunin ito. I'm sorry, I think I'm hungry. The last I had my meals was when I'm on the plane and it's lunchtime. I skipped dinner. Paliwanag nito na medyo nahihiya pa. Nag-alala ako nang sipatin ko ang orasan na nakasabit sa dingding. 9:09 na ng umaga. Kaya naman lalo ako nabahala. Tanghali na pala. Halika na, magbihis na tayo at ipagluluto kita ng pagkain. Ay ako dito. Kumawala ako sa pagkakayakap nito at inayos ang kumot na nakabalot sa aking katawan. Isa-isa kong pinulot ang nagkalat namin mga damit sa sahig at ipinatong sa kama. Hindi ba natin pwedeng sundan yung nangyari kagabi? Pilyong tanong nito na ikinapula ng mga pisngi ko. Kunwari ay sinamaan ko ito ng tingin. Unahin mo muna yung tiyan mo, bago ang puson mo. Mataray na sabi ko. Ang lakas ng tawa niya. I never think that you have noticed side. You look so naive and innocent but when you speak up, you hit me big time. You never fail to amaze me, babe. Tuwang sabi nito. Inirapan ko lang ito at pumunta ng closet para pumili na maayos na isusuot. Hindi ko pwedeng isuot ang 90s na suot ko kagabi dahil baka hindi naman ito makapagpigil at iba pa ang makain. Natawa ko sa sarili kong kapilyuhan. Hey, where are you going? Tanong nito sa akin nang sinimulan ko ng lumakad. Nakaupo na ito sa kama at sa itsura niyang walang saplot, ang pang-itaas na katawan at natatabunan lang ng kumot ang pang-ibang parte nito ay para siyang modelo na sasabak sa isang sexy pictorial. Ay, kung makikita lang ng mga kababaihan ang itsura niya ngayon ay siguradong tulo ang laway ng mga iyon at laglag ang panty. Buti na lang talaga nandito lang siya sa kwarto ko at hindi ako makapapayag na may iba pang babae na makakakita sa kanya ng ganyan dahil hindi ko alam kung ano magagawa ko sa kanila. Pupunta ko ng CR para magbihis. Ang sagot ko naman dito. Naroon namang CR dito sa loob ng kwarto ko kaya hindi ko na kailangan ng lumabas pa. Bakit sa CR ka pa magbibihis? Bakit hindi na lang dito sa harapan ko? Dismayadong tanong nito. Hindi makapaniwalang pinanlakihan ko ito ng mga mata. Mahihiya ka pa ba eh? Nakita ko na ang lahat ng iyan kagabi. Ang sabi pa nito sabay pilyong ngumiti. Madilim kagabi kaya hindi mo siya masyadong nakita, okay? Inirapan ko ito sabay talikod. Dinig ko pa ang malakas na pagtawa niya habang pumapasok ako sa CR. Napakapilyo talaga. Paglabas namin ng kwarto ay bumaba na kami ng hagdan para dumiretso sa kitchen. Naabutan namin si Lance na naglalaro sa sala. Nagkalat ang mga laruan nito sa sahig. Agad itong sumalubong sa amin at sa pagtataka ko ay hindi niya ako pinansin. Si Blake agad ang sinugod nito ng yakap. Daddy! Tuwang-tuwang sabi niya. Binuhat naman ito ni Blake at pinagahalikan. Ginulo ko ang buhok ni Lance. Punta muna ako sa kitchen. Paalam ko. Tumango naman ito sa akin at ibinaling ulit ang atensyon sa anak ko. Sumalampak sila sa sahig at naglaro ng action figure toys. Pagpasok ko sa kusina, inaabutan ko si Ditas na naghahain ng pagkain. Nakaluto na ito. Sinangag, pritong itlog na sunny side up, bacon, hot dogs, tuyo,
Tapa at kamatis ang nakalagay ng maayos sa lamesa. Nakaramdam tuloy ako ng matinding gutom. Lalo kang gumanda ngayon, ma'am. Mukhang nadiligan ka. Blooming eh. May himing panunudyong sabi nito sa akin. Sinamaan ko ito ng tingin at bahala ko sanang kurutin sa singit. Ang kaso'y kilala na niya ako at ang mga kilos ko, kaya agad naman siyang nakailag. Nakakainggit ka, ma'am. Ako kaya kailan madidiligan? Pilyang tanong nito na tumingala pa at para bang nangangarap. Ikaw talaga, Ditas? Naku talaga naman. Kunwari, iniinis na sabi ko. Nang makita ko si Sir Blake sa harap ng gate kaninang madaling araw, hindi ako makapaniwala. Natakot pa nga ako eh. Kala ko minumulto ako ni Sir pero nung umiti siya sa akin, naisip kong buhay siya. Ang guwapo naman talaga kasi eh. Kinikilig pang sabi nito na parang bulatin na binuhusan ng asin sa sobrang likot. Sinamaan ko naman siya ng tingin. Ngunit maya-maya biglang sumeryoso ang mukha nito. Pero seryoso ma'am, masaya ako para sa'yo. Salamat talaga at hindi siya kasama doon sa bumagsak na eroplano. Ayoko makita kang malungkot ulit. Gusto ko lagi ka lang masaya. Seryosong sabi nito. At dahil iyakin ako, hindi ko na naman mapigilan ang mapaiyak. Masyado ako na-touch sa sinabi niya kaya ang mga luha ko ay parang may sariling isip na kusa na lang nag-unahang pumatak. Salamat, Titas. Alam ko kung gaano ka nag-aalala para sa akin. Niyakap ko ito at gumanti naman ito ng yakap sa akin. Did we miss something? Sabay kaming napalingon ni Ditas sa may pinto nang marinig namin ang boses ni Blake. Nakatayo ito doon at buhat-buhat si Lance. Naku sir, wala naman po ito. Kinukwento ko lang kay ma'am yung napanood kong K-drama kagabi. Nakakaiyak po kasi. Paliwanag ni Ditas habang pinupunasan ng palad ang luha sa mga mata niya. Oo nga, wala lang yan. Sang-ayon ko naman na nagpahid na rin ng luha sa mga mata. Ibigay mo muna si Lance kay Ditas. Umupo ka na para makakain. Utos ko dito. Gusto mo ba ng kape? Ipagtitimpla kita. Ang tanong ko pa dito. Yes babe, please, do. Maagap namang sagot nito. Masaya namin pinagsasaluhang apat ang almusal. Si Lance na sinusubuan ni Ditas. Si Blake na halata mong gutom na gutom ang lalaki kasi ang bilis ng subo. Masayang-masaya ako ngayon at nagpapasalamat ako dahil hindi pa naginip ang lahat ng ito. Nandito si Blake sa harapan namin, kasama namin siya at umaasa akong habang buhay na kaming magkasama. Kakaibang araw na ito dahil ibang Blake ang nasa harapan ko ngayon. Nandito kami sa condo niya sa Infinity Tower. Mula nang mamatay si Lance sa ibinanta ko na ang unit ko dito at ang sa kanya naman ay ipinagbili na rin ng kanyang mga magulang. At ang napagbentahan ay idinagdag ng mga ito sa pamana ng kanilang apo. Ano ba kasang gagawin mo at naka-apron ka pa dyan? Naguguluhang tanong ko dito. Ipagluluto kita. Ikaw na lang kasi ang laging gumagawa noon para sa akin. Lagi mo ako inaasikaso at lahat ng kailangan ko ay binibigay mo. I just want to return the favor. It's time for me to pamper you. Ang sagot naman nito. Really? How come na natuto ko magluto? Takang tanong ko dahil wala naman talaga itong alam sa gawaing bahay. My life in New York is not that easy. I don't have someone with me that took care of my needs. I do everything on my own and missing Filipino foods made me sick. I learned how to cook by watching cooking videos on internet and there's food that I think na perfect kong gawin and I want to share it with you. Our today's food is my special creamy cheesy menudo. May pagmamalaking sabi nito. Napawang ang bibig ko sa narinig. Are you sure kaya mo magluto ng menudo? And it's not just menudo. It's creamy cheesy menudo. Sounds new to me. I exclaimed. Leave everything to your handsome boyfriend. Just sit back and relax. I will take in charge of everything. Don't you dare move and help me. Today is your lucky day because this handsome boyfriend of yours will become a slave for you. I will treat you like a queen, babe. Seryosong sabi nito. Gusto kong matawa ngunit ginawa kong pigilan. I don't want to spoil his eagerness to impress me. Nakakatuwa lang kasi sa bawat araw na dumaraan na magkasama kami, ay marami pa ako nadidiscover tungkol sa kanya. Just like today, I must say, I am very much impressed. Ang galing niya magayat ng mga ingredients.
I should have not doubted him. Habang pinagmamasdan ko siya sa ganoong itsura na para bang isang professional chef, ay lalo lang ako nai-in-love. Palihim kong kinuha ang aking cellphone sa bulusan ng suot kong short. I want to film it para meron akong babalik-balikan. Talaga namang kahit ano ang isuot niya ay bumabagay sa kanya. Hindi nga ako makapaniwala na pwede palang maging OOTD ang apron. After 45 minutes ay inilagay niya sa magandang plato ang niluto. I tried to stand up para sana tulungan siyang ayusin ang lamesa but he forbade me to do so. Nagkibit-balikat na lang ako at nag-enjoy and he seemed so serious. So, it's time for you to judge. How does it taste? Ang tanong nito sa akin na para bang hinihingi ang opinyon ko. Nakatanghod ito sa akin at inaabangan ang pagsubo ko. Saglit akong natigilan ng sa akin pagsubo at natikman ko ang luto nito ay talaga namang nasihan ako. Wow! It is really good. Pwede ka na magtayo ng restaurant? Sinsarong sabi ko na puno ng paghanga. Ang sarap ng luto niya. It looks good and special because of the creamy cheese that's been used. Here, have some more. Inuluto ko lahat ng ito para sa'yo. Ang sabi pa kaya naman masaya akong tunugo ng alok nito. I can't help but to add some rice on my plate again. Ginanahan akong kumain. Masarap sa pakiramdam na ikaw naman ang pinagsisilbihan ng taong mahal mo. He looked so happy while watching at me. Nang matapos kaming mananghalian at linisin ang mga kalat sa kusina ay nagstay lang kami sa kwarto nito. Nakaupo ako at nakasandal ang likod sa headboard ng kama. Samantalang siya ay nakaunan sa kandungan ko. He requested na manood muna kami ng movie at sa unit muna niya kami magstay habang hinihintay ang gabi. Meron kaming pupuntahang party. Birthday party na isang sikat na businessman at naimbitahan sa Blake. He want me to accompany him. May dala naman kami mga damit kaya dito na rin kami mag-aayos ng aming mga sarili. Isang action film ang pinanonood nito at talaga namang napakaseryoso niya. Hindi ako masyadong mahilig sa action movie. More on romantic comedy or fantasy ang pinapanood ko. Patuloy ko lang hinahaplos ang madulas nitong buhok habang siya ay nananatiling nakaunan sa binti ko. At dahil hindi naman ako interesado sa palabas, ay hindi ko na malaya na nakatulog na pala ako. Nagising ako nang may maramdaman ako mainit na bagay na dumampi sa aking labi. At pagmulat ng aking mga mata ay nasilayan ko si Blake. Halos maduling ako sa pagkakadikit ng mukha namin. He kissed me passionately. Napapikit na lamang ako at dinama ang masuyong halik nito. Lagi naman niya ipinararamdam ang pagmamahal niya sa akin sa pamamagitan ng kanyang mga halik at kahit ganoon ay hindi ako nagsasawa. Parang na-addict na ako sa malambot niyang labi na lagi kong hinahanap. I'm so addicted to him. I love his lips and the way it kisses me. I love how he touches my body. I love his smell na humahalo na rin sa amoy ng katawan ko. We're so close to each other that can't be separated. I love everything about him. Tunugan ko mga halik niyang iyon ng buong pagmamahal. At dahil doon ay nakaramdam ako ng matinding pagnanasa. I want more than just a kiss for him. Napaar ko ang aking katawan nang humuwalay ang labi nito sa aking bibig at gumapang iyon sa aking leeg pababa sa aking dibdib. Please, I want you now. Isang mainit na sandali na naman ang aming pinagsaluhan, nabuhay ang apoy at hinayaan ko lang na magpatupok ako dito. Isang off-shoulder black dress na below the knee ang aking isinuot. Binagayan ko ito ng red stiletto heels. Inulugay ko lang ang aking tuwid na mahabang buhok na ngayon ay kulay ash gray na nagko-complement sa kulay ng aking damit at sa aking skin complexion. Wow! You're so gorgeous, babe. Napakaganda mo. Hindi ko na naman tuloy mapigilan ng ma-inlove sa'yo. Ang sabi ni Blake, nang sa pagpasok niya ng kwarto ay nakitang nakabihis na ako at naayos ko ng aking sarili. He looked so surprised. He's fanboying me. Para siyang nakakita ng celebrity at talaga namang na-starstruck siya sa itsura ko. I didn't even go to the salon. I just fixed myself pero grabe na yung paghanga niya. Paano pa kaya ako nagpa-parlor pa ako? Hindi ko tuloy mapigilan ang mapangiti. Siya naman ay gwapong-gwapo sa suot niyang gray tuxedo. Para siyang model ng GQ magazine. And you're gorgeously handsome too. Ang sabi ko naman habang inaayos ng husto ang kwelyo ng damit nito. So, are you ready?
Ang tanong nito na siya ko namang tinanguan. Ibinuka nito ang kanyang kanang braso at kumapit naman ako dito. Hindi ko tinanggal iyon hanggang sa makarating kami ng parking. Naghiwalay lang kami nang pumasok na kami sa loob ng sasakyan. Isang engrandeng party ang nagaganap sa napakalawak na garden na iyon ng mga Altamirano. Ang may kaarawan ay ang presidente ng business community kaya naman nagkalat ang mga negosyante sa paligid at kani-kanyang usap. Marami mga celebrity at politiko din na makikita. Sa kabuuan, isa itong party para sa mga taong nakakaangat sa buhay. I am so proud of my man looking so dignified and facing all the people at the party with full of confidence. Nahulma na talaga siya sa tagal ng panahon na paninirahan sa Amerika at pakikisilamuha sa iba't ibang klase ng tao doon. Hindi niya ako iniwan kahit saan siya magpunta at kahit sino pa ang kausap niya ay may pagmamalaki ipinakikilala niya ako sa mga ito. I'll just go to the powder room, hon. Bulong ko dito. Abala siya sa pakikipag-usap sa isang senador. I'll go with you. Ang sabi nito. No, it's okay. I can manage. Mariing tanggi ko. They look so serious while talking and it's so unethical kung iiwan na lang niya ito basta para lang samahan akong mag-CR.